Yan. So marami po naniniwala na tayo po ngayon, tayong mga mananampalataya, especially the believers, naniniwala po sila na tayo ay nabubuhay na po sa mga huling araw. Tama po ba? End times. Kabilang na po tayo sa panahon, mga huling araw po. Maraming mananampalataya, even the leader of the church are agreeing. Naniniwala po sila na nasa end times na po tayo. So, agree po ba tayo doon na tayo po ay nabubuhay na sa end times? Yes, I Email na agree. lang po kayo. Ayan. Yes. I agree. Okay, sino po yung hindi naniniwala? Iniwala. May hindi pa naniniwala. Naniniwala po. Amen. Ayan, naniniwala. Thank you sa mga nagsabi ng amen. So, tingnan natin yung ebidensya sa salita po ng Panginoon. Ayan, Kuya Mark, Bitita, pakibasa naman po yung verse. Sa Matthew 24:6-8, makakarinig kayo ng labanan at makakabalita ng mga digmaan, iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol, maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay simula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng manganganak. Amen. Amen. Thank you, Kuya Mark. So, nangyayari po ba ang lahat ng ito sa panahon ngayon? So, very obvious po, nangyayari po lahat ng ito. Kaya dyan pa lang po sa Book of Matthew, sinabi na po ng Panginoong Jesus. Yan po ay mga sinyales. This is a signal po ng mga ah, end times na tayo po ay nabubuhay na po sa mga huling araw. Tulad daw po ito ng isang babaeng nanganganak. So yung babae kapag manganganak, nahihirapan po siya. Tama po. Nagkakaroon ng pain, nagkakaroon ng sakit sa kanyang panganganak po. Yun ang unang nagiging sinyalis po. So pansinin po natin ang mundo ngayon. Pahirap po ng pahirap. Kaharian, laban sa kaharian. So may mga kaharian pa ba dito ngayon sa mundo ito? So partly sa Europe, no? May mga kingdom pa po dyan. Anarchy or monarchy na kingdom sa Eastern Europe, British, yung mga ganon. So, lahat po yan ay sinyalis pa lang po ng mga mangyayari. Okay? So, yan din po ang sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ang sabi po dito, sa huling araw, darating po ang mga kaguluhan. So kung pansin mo yung mundo ngayon, talagang pasama ng pasama. Pahirap ng pahirap, yung mga bilihin po tumataas, mga inflation, ganyan, mga bansa, laban sa bansa. Recently lang po, yung South Korea, kung sino po dyan yung ano, I think it's Monday or Tuesday, nag-declare po ng martial law sa Korea, sa South Korea. So we all know na ang South Korea at North Korea magkalaban po yan. Since then, sila po ay nahati. So, the Israelites, so mamaya i-emphasize po natin. So, sabi po, ang mga tao sa huling araw, maibigin po sa kanilang sarili. So, ang iba naman po ay sasalapi, palalo, mayabang, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, lumalaban po sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kanilang kapwa, walang habag. Pag tingnan mo ngayon yung mga balita, nakaw dito, nakaw doon, patayan dito, patayan doon. Ganyan po ang nangyayari. Parang hindi mo na po makita yung awa. Kaya sabi po ng Bible, ang mga mabuti magpapakabuti. At ang masasama ay magpapakasama. Ano pa po? Walang pagpipigil sa sarili. Marahas. Walang pagpapahalaga sa mabuti. So,
We all know today na yung mabuti, especially sa moral law natin, okay, wala na. Ginagawa na pong mali. At yung mali, ginagawang tama. Taksil. Dito, padalos-dalos. Maibigin sa kalayawan. So party-party, mga biases. Sa halip daw po na maibigin sa Diyos. So klaro po, sinabi po ni Paul kay Timothy, ito po yung mga pangyayari, sign that we are living in the end times. Sabi po, sila'y may anyo na pagiging makadiyos. Nakakatakot po ito kasi parang believer sila, mananampalataya sila, nag-aanyo lang pala. Ngunit hindi naman nakikita sa kapangyarihan nito ang kanilang pamumuhay. Iwasan po natin ang mga ganitong uri ng tao. So those are the facts and the verse na nagpapatunay po na tayo po ay nabubuhay na po sa end times. At marami pa pong verse when we read the Bible. So, ano nga ba ang propesiya? Kasi napaka-crucial ng prophecy, the Israel and our God. Mamaya po, i-run through po natin yan. So, ano ba ang propesiya? So, ang propesiya ay ang pagsasalaysay ng mga pangyayaring mangyayari sa hinaharap, sa future. Yun po ang ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, sinasaad po dyan ang maaaring maganap, maaaring sumapit, okay? At sa mga darating. Particularly, yun po talaga ang mangyayari dahil po tinakda po ito ng ating Panginoon. Meron pong timetable ang God from beginning, middle, and to the end. Lahat po yan ay tinakda na po ng Diyos. Kung nakikita po niyo po ang larawan sa kanan, yan po ay digmaan. Sinisimbolize po dyan. Kung makikita niyo po ang Israel, which is ang ating magiging topic, no? Israel, and the prophecy. Noong October 7, mag-iisang taon na po. Lagpas na po. 1 year and 2 months na po kasi nangyari yung sa Hamas. Sino po yung nakakaalam po ng Hamas? October 7 po nangyari. Inatake po nila yung mga Israelites, mga Jews. So, hindi po natatapos yung kanilang digmaan. Maging po ang Ukraine at ang Russia today ay hindi pa po tapos ang labanan. Magwa 1 year na rin po yan. Yung invasion ng Russia sa Ukraine, doon sa Crimea. So lahat ng ito po, pinagpaunahan ng Panginoong Hesus, especially the disciple when we read po sa Matthew, Mark, Luke, and John. So, basahin po natin yung ating topic ng verse, ating passage po. Kuya Ren, pwede mo bang basahin, Kuya Ren? Yes, bro. Sige, bro. Sa Ezekiel 39 verses 1 to 8. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa Gog. Sabihin mong sinasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pangunahing pinuno ng Meshach at Tubal. Babaliktarin kita at mula sa dulong hilaga ay itataboy sa kabundukan ng Israel. Pagkatapos, aagawin ko ang pana at mga palaso sa iyong mga kamay. Ikaw at ang iyong buong hukbo ay malilipol sa kabundukan ng Israel. Pati ang makapal mong tauhan, ang inyong mga bangkay ay pababayaan kung kainin ng mga ibon at lapain ng mababangis na hayop. Ay, paki-continue, Kuya Ren. Yes. Thank you, Yes, brother. bro. Sinabi kong mabubuhal ka sa kaparangan. Lilikha ako ng sunog sa magog at sa baybayin ng dagat. Ang lugar na hindi dating nakakaranas ng gulo, sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh.
Ipapakilala ko ang aking pangalan sa gitna ng bayan kong Israel at di ko na pababayaang malapastangan ito. Sa gayoy makikilala ng lahat ng bansa na ako si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Sinabi ni Yahweh, dumarating na ang araw ng kaganapan ng mga bagay na ito. Amen. Thank you, Brother Ren. So, ibalik lang natin doon sa verse 1 to 4. So, kapag binasa po natin, sounds prophecy. Tama po ba? Prophecy siya. Nangyari na po ba ito o hindi? According to that verse, nangyari na po ba? Para sa inyo, sino nagsasabing yes? So, sounds prophecy po. Pero, Yes, maganda. Alright, so thank you. So, doon na lang tayo, babawan na lang natin. So, ayan po yung tinutukoy kanina na Gog at saka Magog, Meshech and Tubal. So, this is a war. Tama po, dinidescribe po yan ang digmaan. Labanan po yan ng bansa. It's a superpower nation. So, kung nakikita niyo po dyan, yung diagram, yan yung 1874, yan po ang position ng Magog, Gomer, Togarma, Meshech at Tubal. Ayan. So, dun sa kanan, makikita niyo po yung the period ng magaganap po ito. So, before or during the tribulation. Mangyayari po yan, itong Ezekiel chapter 38 kapag binasa niyo po. At nababalidate po yan sa Revelation chapter 20 verse 8. Yan po yung after the reign of Jesus Christ, 1,000 years, verse 1 to 6. So, itong mga nation na ito po ay talagang matitinding mga nation. Superpower po yan. They have the weapon of mass destruction, yung mga bansa na yan. So, sabi po dyan, worldwide enemies of Christ. Pag tiningnan niyo po, ano bang mga bansa ang hindi naniniwala sa Panginoong Hesus at laban po sa Israel? So alam niyo na po yun. Bahala na po kayo mga kapatid. At emphasize natin po yung Gog at saka Magog naman. So naniniwala po sila na ang Gog at saka Magog, it is the country of Russia. Yung Gog is Moscow, the capital of Russia. So that, sabi po nila, ayon po sa Bible, sa mga scholar, that is Russia and China. China po ngayon, sila po ang may pinakamaraming sundalo sa buong daigdig. And sa prophecy po ni Daniel, may magaganap po doon, Armageddon. Yan, malalalim na po yun. Pero again, ito lang po ang ating titingnan. Yung Meshech at Tubal, yan na po is the modern day Turkey. Pag nakikita niyo po yung mga bansa na yan, kung paano po sila nakapalibot po sa Israel. Persia, that is Iran. Yung Dedan at Sheba, Arab country yan. If I'm not mistaken, Saudi Arabia, Libya, Hus, that is sa African continent. Tama po. So, kapag tiningnan mo, nasa gitna po ang Israel. Kaya ang Israel po ang ating topic, the centerpiece ng prophecy ng ating Panginoon, especially po sa muling pagbabalik niya. Kaya ang sabi po sa Zacarias, chapter 12, verse 2 to 3, ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak upang ang sino mang maghangad, lumusog dito ay maging parang lasing na sumusuray-suray. So, it sounds what? It sounds digmaan po ang mangyayari ang sinasabi dyan. When you look at that verse, passage po, digmaan po ang mangyayari. Ibig sabihin, pagkakaisahan po ang Israel. Napakaliit po na bansa ng Israel. Pero ang sabi ng Diyos, I will protect them. Iingatan po sila. Tingnan po natin mamaya
ang katapatan ng Diyos sa bansang Israel. Yan, para mas ma-overview natin. Okay? Bakit po Israel? Kasi po, Israel, the Jewish people, sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus, diyan po siya babalik. Diyan po sa Israel. It was prophesied again in the Bible. Kaya magbasa po tayo ng Biblia. Tingnan niyo po yung sa kaliwa, yung blue na color, the kingdom of Israel. So yan po ang pinagmulan nila, and that is the land of promise. At yan po yung nakapalibot sa kanila, the Arabian tribes, the kingdom of Edom, yung lahi po ni Izo, the kingdom of Judah, the kingdom of Moab, sa pinsan po ni Lot ito, kung saan nagmula po ang mga Moabites, mga Ammonites. Ayan po, yung diagram ng ating mapa. At dyan po sa kanan, yung may mga green na kulay po, hindi po natin makita pero napakaliit na po ng Israel. Sa taas po yan ng Lebanon. Ayan, dito po sa baba, sa kanan, ayan. Ewan ko sa inyo kung malaki po. Okay? So yan to be exact, the Syria, the Jordan, the Egypt. So ganyan po ang posisyon ng Israel. It's very, very important to know prophecy. Napaka-importante po na malaman po natin ang propesya para hindi po tayo magtaka sa mga nangyayari po sa mundo. Maraming mga pangyayari po sa paligid na hindi po natin naiintindihan. Tama, akala lang po natin nangyari. Mga lindol, mga tagutol, lahat po yan, it was prophesied na pala. So hindi na po nakakapagtaka. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang 12 disipulo na kapag nangyari po ang mga bagay na ito, huwag po kayong magtaka. Sabi po ng Panginoong Hesus. Kaya ngayon, nangyayari na po ito. Certain po ang salita ng Diyos. Kapag sinabi po ng Diyos, mangyayari at matutupad. Hindi po para takutin tayo, kundi para po tayo ay makapaghanda. Kasi sa malalim po na usapan, meron pong tinatawag na rapture. At yung rapture na yon, mawawala po ang isang tao sa bukid. Halimbawa, dalawa po kayo nasa bukid, nagtatanim, mawawala po yung isa. Ang tawag po doon, rapture, raptura, from the Greek word raptura. But again, balik po tayo sa topic natin. Okay, bakit Israel? Kasi po konektado po yan. Ang Israel, the prophecy of God, and God itself. Because He promised to redeem the world. Ililigtas niya po ang mundo. So bakit po ang Israel? Bakit naman sentro ang Israel po, Yamar? So it is because of God's grace. No wonder po sa dinami-dami po ng tao at that time sa panahon po ni Abraham, bakit po si Abraham ang pinili? Ang sabi ng Diyos sa kanya, Abram, kasi ang pangalan niya po dyan, Abram pa, bago naging Abraham. Naging Abraham po nung nandun na po yata po sila sa Egypt. Okay? So, basahin na lang po ninyo inyong mga Bible. So sabi ng Diyos, kay Abraham, lisanin mo yung bayan. Dalhin mo yung mga anak, mga apo, mga kayamanan mo. At that time, bakit po si Abraham? Sa tingin niyo po anong nagtulak sa Diyos para piliin po si Abraham? O talaga bang pinili ng Diyos si Abraham? A wonderful promise of the Lord na pagpapalain niya. May promise po ang Diyos kay Abraham, pagpapalain kita. Those who will curse you, ang sumumpa sa iyo ay susumpain ko at pagpapalain ko ang magpala sa iyo. Because of God's grace. So tayo din po, may kapansanan ka, wala kang kapansanan, pinili ka ng Diyos dahil po sa grasya niya. Amen? So sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita, gagawin kitang pagpapala sa mundo, sa buong daigdig. It was a picture, larawan po ng ating Panginoong Hesukristo. Naging pagpapala po siya sa ating kaligtasan, sa katubusan po ng ating kasalanan at kabayaran ng kanyang banal na dugo. Lahat ng tao na tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo
ay magtatamo po ng kaligtasan. The promise, the grace of the Lord and the mercy of the Lord, that all the nation, all the people must be saved. Katulad po ng Israel, naging pagpapala po sila. Tingnan po natin, in today's modern days, paano po naging pagpapala ang Israel? Naging pagpapala po ang Israel sa mundo. All over the world, ang population po ng Israel ay 0.03%. So, tingnan niyo po yung mapa. Yan po ay according to from Khan Yunis, September 4, 2024. Yung pula na kulay po, yan lang po ang occupied ng Israel. At yung green, it was controlled by the Hamas. Nangyari po sa Hamas, di ba po? Alala niyo po yun. So naging pagpapala sila. Tingnan niyo po sa technology, especially sa technology po. Ang Google, ang nag-invento po niyan, ang mga Israel, mga Jewish people. Waze, yung direction, kapag pumunta ka po sa, yung ginagamit po sa mga graph, ng Global Positioning System, Israel po yan. Ang mga vaccine, mga ginagamit po na bakuna, sa polio, sa cholera, sa mga dengue, sa kung ano-ano pa na bakuna, sila po ang pinagmulan. Sila po ang naka-invento niya. At yung USB, okay? Yung SIM card, I believe, Jew din po. Mga Jew din po ang lumikha nito at marami pa pong iba. When you watch the documentary about Israel, there was talagang malalim po na ambag nila, contribution to the world, kung bakit naging pagpapala po sila. Even the AI, the artificial intelligence, dahil din po yan sa mga Hudyo. Weapons of destruction na very high-tech, yung mga Iron Dome na yan, na they will know kung may maaatake na nuclear from other country. That was the Jew. I believe Elon Musk is Hudyo din po. May lahi din po si Elon Musk na Hudyo. The Bill Gates, yan, mga Hudyo po sila. So they are the contributor, the people of Israel. Napakaliit na bansa, pero matindi po ang kanilang pagpapala na contribution to the whole world because of the promise of the Lord. Amen? Kaya, sabi ko po kanina, pinili po ang mga Hudyo. Hindi dahil po may paborito ang Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon dahil hindi niya tayo paborito. Pinili po ang Israel dahil po sa habag. Dahil po sa pag-ibig niya. Dahil isasagawa niya po ang plano niya na ililigtas po ang buong mundo. Amen? Ang sabi po sa Ephesians 1:4-7, pinili po tayo dahil tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya ang sabi po ni Paul, purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So tinubos po tayo ni Kristo. John 1:12, sinabi po doon, as many as received Him, tumanggap sa Panginoong Hesus, He gave the right to become children of God. Because in the Bible, meron pong tunay na anak ni Abraham. Remember, nagtatalo-talo po yung mga Sadducee at ang kanyang disciple about who Father Abraham. Sabi niya po, may tunay na anak ni Abraham. Ang tinutukoy niya po, ang tumanggap po sa Panginoong Hesus. Yun na po ang tunay na anak ni Abraham, apo ni Abraham. And lastly, sabi po ni Abraham, okay Lord, they made a promise, they made a covenant. Paano mangyayari? Sabi po ni Abraham. Ang Ur-Kaldiya, para po sa ating kaalaman, ayan po ang bayan ni Nebuchadnezzar. Remember po, kung nag-conquer po sa Jerusalem. Okay? Yan po ang bayan ni Nebuchadnezzar, ang Ur ng Kaldiya, that is in Mesopotamia, Iraq. Modern day Iraq po yan. So, dyan po nanggaling si Abraham. Sila po ay mga pagano. Ay, mga Diyos-Diyosan po. Hindi po naniniwala. Sounds very tricky po. Kaya po, ganyan ang nangyari.
Sabi po ni Abraham, paano mangyayari po ito? So, napag-aralan po natin na ang Israelita ay nakulong. Inalipin po ng 430 years to be exact sa land of Egypt before the promise of the Lord na sila po ay pinalabas. Bakit ganun katagal? Kung naaalala niyo pa. Ganun katagal po kasi yun po ang timetable ng Diyos na binigay sa mga tao sa Kanaan. Remember, God wants to repent the Amorites people. The Canaan, 7 bansa po ang nandoon. The Perizzites, the Ammonites, the Canaanites, the Jebusites, the Kerizzites, any termites, basta may sites. Sabi po ng Panginoon, 430 years Abraham, aalipinin sila. Pero ilalabas ko sila, sabi po ng Panginoon. At ang mga tao po doon ay mga wicked people. Kaya gusto pong tunawin, paalisin ng Diyos ang mga tao po sa Kanaan. Okay? The point is, God's grace, sa madaling salita, to cut the story short, nung panahon po ni Joshua, they conquered the land of promise. Mula po Tigris hanggang Euphrates. Ganun po kalawak yung bansa po na ipinangako ng Diyos. The promised land. At ang mga tao po dyan, bilong po yan sa lahi po ni Ham. For our information, sa lahi po ni Ham. Okay? Ang pangalan po ay si Kanaan. Okay, the fourth son. Remember niyo po, nung lasing po si Noah, after po sila lumabas ng ark, nalasing po si Noah, ang kanyang lolo, at pinuntahan niya po dahil nakahubad. Wala pong damit. So nakapatalikod po siya. Remember, patalikod po siya, may hawak na damit. But because of that, na-curse. There's a curse, that transgression na nangyari po. Kaya po, that was happened sa lahi po ni Kanaan. Okay? Because of God's grace. Kaya po pinili po ang Israel. Amen? And number 2, God's faithfulness. So again, nangako po ang Diyos kay Abraham na pagpapalain niya ang bansa. Pagpapalain niya po ang buong mundo. Pero, sabi dito sa Deuteronomy 4:25-27, Brother Mike, pwede bang pakibasa, Brother Mike? God faithfulness, kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon, kahit kayo'y magkaanak at magkaapo, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin, sapagkat magagalit sa inyo si Yahweh na inyong Diyos. Masama ito sa kanyang paningin. Saksi ang langit at ang lupa na kapag nilabag ninyo ang utos na ito, hindi kayo magtatagal sa lupang iyon sa kabila ng Jordan, sapagkat malilipol kayo ng lubusan. Hiwalayin kayo ni Yahweh sa iba't ibang bansa at kaunti lamang ang matitira sa inyo. Deuteronomy 4:25-27. Okay, thank you, Brother Mike. So, God's faithfulness, kapag sinabi pong God's faithfulness, He keep His promise. Yung pinangako mo, tutuparin mo. God's faithfulness, hindi mo natin matatawag na faithful ang Diyos, ang ating Panginoon, kapag hindi niya po tinupad ang kanyang salita, ang kanyang pangako. Amen? So itong mga Israelita, binigyan po sila ng grasya ng Diyos, pinagtagumpay sila, they conquered the land, pero nagbabala po ang Panginoon. He made na kapag kayong tao na ay nag-prosper sa land of promise, kapag dinala ko na po kayo sa lupa ng pangako, ay huwag niyo pong gagayahin kung anong mga ginagawa ng tao doon. Because for sure, kapag nangyari po yon, kakalat kayo sa buong daigdig.
mararanasan nyo ang aking discipline, sabi ng Panginoon. So, hindi pa po sila nakakarating doon. The Lord made. Sinabi niya na po, He commanded the Israel na huwag po kayong gagaya doon. Pero anong nangyari? Ano pong nangyari? Nag-disobey pa rin po sila. Kaya po naranasan nila ang discipline ng Panginoon. So sabi po sa Hebrews 12:5-6, sabi niya po, anak ko, huwag mong baliwalain pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina. So by the way, sino po dito masama ang loob kapag pinalo ng Panginoon? Sino po nagtatampo dito kapag pinalo po siya ng Panginoon? Pag naranasan niya po ang pagdidisiplina ng ating Panginoon. Seems painful. Opo, masakit madisiplina. Masakit makorek. Tama po. Masakit po mapalo. Literally, ng yung tatay, ng yung nanay. Pero, ang kagandahan po sa pagdisiplina ng ating Panginoon, redemptive. Bakit po redemptive? Kasi po, ayaw kanya po mapahamak. Ayaw niya po tayong mapahamak. Ganun po ang disiplina ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nila, kapag hindi ka po didisiplina ng Panginoon, ay matakot ka. Kasi po, pag hindi ka po didisiplina, hindi ka anak. Amen? Mga anak lang po ng Diyos ang dinidisiplina niya. Masakit, pero redemptive. Kasi sa ikabubuti po natin. Ano pong ginawa ng Israelita? Okay, dahil po sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa katigasan po ng kanilang ulo, again, the Jerusalem, the Israel, Samaria, the northern and southern kingdom, talaga pong nawasak. Talaga pong kinalat sila ng Panginoon. Pero dahil faithful, tapat ang Panginoon sa promise niya po kay Abraham, ano pong sinabi dito sa Ezekiel? Nagtira po ang Panginoon ng tao na susunod sa kanya. Napakabuti ni God. Amen? That's faithfulness. That's grace. Kaya sabi po doon sa Psalms, kung gaano kabigat po ang ating kasalanan, yung discipline o punishment ng Diyos ay hindi po kasing bigat. Hindi po sa Psalm, ang punishment na binibigay sa atin ng Panginoon. So ganun siya kabuti. Ganun po siya kamahabakin. That's why the faithfulness and the grace of God, ito po yung magkukunbik sa atin para sumunod tayo. Amen? Para po ipakilala siya. Yung habag na yun, yung katapatan na yun ng Diyos. Kilos tayo. Kasi po, ang araw po ay mabilis lang. Mabilis lang po. At mamimiss po natin ang opportunity na binibigay sa atin. Now, because of God's faithfulness, hindi po nagunaw sa mundo ang Israel. Okay? Tingnan po natin. In the history, 2,000 years before Christ, tinawag po ng Diyos si Abraham. 1,240 years before Christ, si Joshua. Okay? Siya po ang nangunat to conquer the promised land. At pagkatapos po niya, yung paghahari ni Saul, ni David, ni Solomon, 990 before Christ, the kingdom is divided. Dahil po kay Solomon, okay, 750 before Christ, the northern kingdom falls to Assyria. 586 before Christ, the southern kingdom falls to Babylon. The destruction. And 70 AD, ang templo po ng Jerusalem, conquered by the Romans after Jewish rebellion. Sabi po, naalala ko po dyan, sabi dyan, walang matitira sa ibabaw na pinagpatungan ng batong to. Sabi po ni Jesus sa mga disciple niya, destroy this temple. And I will build it in 3 days. Ayan, diba? Yung metaphor po na ginabi doon. 135 Anno Domini. Anno Domini po ang tawag doon. Romans renamed Judea Palestine. Kaya yun ang pinag-aagawan po doon sa ng mga Hamas. They believe that Judea ay pag-aari po ng Palestine. But it is renamed by Roman pala. These were exiled and forbidden
to live in Jerusalem. So, kung hindi po faithful ang Diyos, sa tingin po natin, pagdadaanan ba to ng mga Israelites people? Hindi po, tama. But because of God's faithfulness, po, niligtas pa rin sila. They were gathered, they were saved. After po ng Romans, para makita natin ang pagkakasunod ng mga pangyayari, after po the Roman is the Muslim. Okay? Muslim and the Ottoman Empire. Ang sunod po sa Ottoman Empire is the British Empire. Kung kayo po ay nanunood ng mga kingdom movie, panoorin niyo po ang Kingdom of Jerusalem. Ang bida po doon si Orlando Bloom at si Eva Green. So sinubaybayan po namin yun kahit yung part 2 na mahilig po ako doon sa mga movie na yan. Pinakita po doon yung nag-conquer ng the Ottoman Empire, which is King Saladin, at yung British po nag-conquer of the time na si Saladin ang tumugkog po sa Promised Land, si King Edward. Meron siyang, I think, leprosy yung sakit niya. Disclaimer lang po. So, what is the most amazing part? This is the most amazing part. Sa lahat po ng nasyon, tao na gustong gunawin sa balat ng lupa ang Israel, hindi po nangyari. The amazing part is this. In May 14, 1948, ang bansang Israel po ay naitatag muli. In short, nagawa po silang nasyon, naibalik po sila bilang bansa. Alam niyo po, ang pinakamaganda, most amazing pa, ang kahuli-hulihang pumirma po sa testament ay Pilipinas. Panahon po ni Manuel L. Quezon. Kaya marami palang mga Hudyo dito sa Pilipinas din. Akala ko wala pong Hudyo dito sa Pilipinas. Pero dito po, meron din pong Hudyo. At Pilipinas po, part tayo. So sounds amazing? Amazing ba? Amen. Amen. Kasi yung promise ng Diyos kay Abraham na pagpapalain ko ang magpala sa iyo. Sounds amazing? Amazing po yun. Faithfulness ni God yun. Kaya kahit anong hirap ng Pilipinas, the Lord bless pa rin. Pinagpapala pa rin ang bansang Pilipinas. Amen? Is God's amazing? Amazing ang kanyang faithfulness. Amen. And number 3 is the sovereignty of God. Okay. Kuya Mike, pasa naman ito, Brother Mike. Number 3, principles of God's sovereignty. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at ang hari ng mga bansang Misik at Tubal, magpahayag ka laban sa kanya at saan sabihin mo, ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari ng Misik at Tubal, at tatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong panga. Iaalis kita sa sarili mong bayan, ikaw at ang iyong mga kabayo at mga ngabayo na nasa gustong kasuotang pandigma. May panangga, galang at tabak. Verse 5, kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya, na pawang may pananggalang at nakahilmet. Kasama rin ang Gomer, pati ang kanyang pukpuk at ang Bet Togarma, hanggang sa dulong Hilaga, pati ang buong Bunto at ang kalalakihan ng marami pang bansa. Ezekiel 38:1-6. Okay, thank you Kuya Mike. So, God is sovereign. Ibig sabihin po, control niya po ang lahat ng mangyayari. Itinakda niya po ang lahat ng mga pangyayari, matutupad, pero God is sovereign. Wala pong pangyayari na hindi po sa control niya. Yun po ang ibig sabihin. Because in this passage, again, sinabi ko po kanina, pagtutulungan po ang bansang Israel. Persia, the Iran, Cuba, ang Libya, lahat po yan, kasama pa nila ang North Korea. Possible, North Korea
ay kasama po nila. Libya, the Southern African and Ethiopia, Bit Togarma. Okay, lahat po ng mga nation na to, mga bansang to, ay talagang magtutulong-tulong. There is one video na napanood ko po sa na Iran, okay? Iran promised to wipe out Israel sa balat ng lupa. They vow, they swear. Alam niyo po yun? Alam niyo po, ang mga iba't ibang mga terrorist na mga nangyari, it's conviction to abolish the nation Israel. Kaya yan po ang centerpiece. Watch out. We must be vigilant. We must be aware. At higit sa lahat po, ipag-pray po natin ang bansang Israel. But no matter what happened po, hindi po nila kayang gunawin ang Israel. Hindi po mangyayari yan. One of the pastors na napapakinggan ko, kung familiar kayo kay Amir Sarfati, Behold Israel, meron po siyang FB page, Behold Israel. Yan po ang pinapakinggan ko upon updating what is happening to the Israel nation. Siya po ay naging pastor, lieutenant colonel, sundalo po yun na pastor na Hudyo. So, kaya visit his page para malaman niyo po ang mga pangyayari. Kasi the book of Ezekiel, Daniel, is all about prophecy. Ang ganda po ng mga preaching niya doon. So, kahit na mangyari yan, sabi pa nga ni Amir Sarfati, there is an angel covering the land of Israel. Kahit pumutok daw po yung sama-sama po yung mga nuclear, it will not, hindi po yan babagsak sa bansang Israel. Tingnan mo naman yung Iron Dome nila, madedetect yung nuclear na tatama sa bansa nila. The moment pa lang po na pumutok yung nuclear, imagine that kind of intelligence na binigay po sa kanila ng Diyos to protect themselves. Okay po? Pero the most amazing part again, in the book of Isaiah, chapter 19, verse 24-25, meron pong bansa na kakampi ang Israel. That is Egypt and that is Iraq. Diyan po, sinabi po, ang Israel ay magiging kapanalig ng Ehipto at Assyria at sila ay magiging pagpapala sa buong daigdig. In control ang Diyos. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pagpapalain kita, Ehipto na aking bayan, ikaw Assyria na aking itinatag, at ikaw Israel na aking pinili. So, the first Arab na nagkaroon po ng pirmahan, the treaty, kasunduan, na hindi po sila sasawsaw sa kung anumang digmaan at hindi po nila aatakihin ang Israel is Egypt. Remember Egypt? Diyan po sila nagparami ang Israel. Tama po. Is God in control? In control ang ating Panginoon. Okay? So sabi ng Diyos, kapag dumating po ang araw na yon, niya po, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalangin. Kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat at tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak ng pangalan. This sounds the prophecy of Jesus Christ. Diba? Sinaksak ng sibat. Diba po? It sounds si Jesus Christ po yan at the cross. The entire nation, diba? Distraction. Madidistract naman po lahat eh. Lahat po, maguguna, bansa to bansa, maglalabanan po yan. The only matter is the time because it will happen. Mangyayari po yan. Especially sa book of Revelation. Okay, yung pahayag sa Tagalog, Apocalypse. So in 2 Peter chapter 3 verse 10-13, sabi niya po, ang araw na pagparito ng ating Panginoon ay tulad po ng magnanakaw. Ang mga bituin, araw, malaglalaglagan po yun. All of the heavenly bodies po sa kalangitan, it will fall down. Babagsak po ang lahat. Magugunaw po ang lahat ng bagay pagdating po ng araw ng Diyos. Okay? Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok
at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. So in the book of Revelation, kapag nabasa, there's new heaven and new earth that come down from heaven. Bumababa, sabi po doon sa Revelation. Kasi papalitan lahat ng ito. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran. So it validates, pinapatunayan ng mga propesiya, especially the Israel nation, na totoo po ang salita ng Diyos. Amen? Na totoo ang Diyos at totoo po ang plano ng Diyos. So, what must we do? Anong kailangan gawin? God does not wish for anyone to perish, but for all to come to repentance. So kung meron pa man po sa atin ngayon ay hindi pa po talaga totally repent ang kanyang buhay sa Panginoon, now is the time. There is no other time. Maaring bukas. Di natin alam ang bukas. Kasi po ayaw niya po tayong mapahama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever who believe in Him have eternal life. Because of the love and grace of the Lord. Sapat na sapat yun para sumunod ka sa Diyos. Ewan ko po sa ating lahat. Pero ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang grasya ay sapat na sapat po para tayo ay sumunod sa Diyos. And let me end this. Ayan po si Amir Sarpati. Ano ang hope natin? Anong pag-asa natin? Everything is anchored in the resurrection. Our hope, our future, the promise that He will return to take us to be with Him and to fulfill His promises to save. Ayun po. It's anchored of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? So tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, thank you, Lord, for your revelation, Lord, the importance of prophecy in our life. Huwag po kaming magtaka sa mga nangyayari po sa aming paligid dahil ito po ay mangyayari, Panginoon. Thank you for reminding us, Lord, na ang pinakahalaga po, Panginoon, tinanggap namin kayo bilang Panginoon namin at tagapagligtas. Lord, tanggalin niyo po ang mga pagdududa sa aming puso at isip. Lord, give us the heart of obedience and obedience to live a faithful life and proclaiming the gospel, Panginoon. Salamat po, bigyan po ng wisdom and knowledge sa aming breakout discussion to be able to encourage and to pray for one another. Thank you, Lord. This is a prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So, yan po yung ating discussion question. Thank you, Mark. Thank you. Thank you po. Kuya Lance, do we have